Good morning all. Happy Friday. Almost lunch time na guys. Pagluto na ba kayo ng ano nyo? Ang yung lunch. Nagluluto ako. Nagluluto ako ng ano, noodles, cheese flavor. Tapos nilagyan ko ng chili. Sarap. Tapos naglagay ako ng ano, sausage. Yan ang aking lunch. Tapos gumawa ako kahapon ng ano, gumawa ako pa ng bread. So, yan ang ipapartner ko sa cheese noodles, spicy cheese noodles bread. Ginawa ko kahapon. Yan. Baka ma-overcook na yung noodles ko. Saglit lang guys. Tikay-post ko muna. Post. So ayun, hindi ako nagkamali. Natuyuan na siya. Dito ako sa aking ano, isang dipang kwarto. Yung kwarto ko isang dipa lang. Yung ano, yung lapad isang dipa lang. Kasya lang talaga yung higaan ko. Yung folding bed. Actually, storage room to. Kasi share kami ng alaga ko. Naghihilik ako. Nakakaya, naghihilik ako sa gabi. Yung alaga ko, hindi na nakakatulog. Ginagawa ng alaga ko kasi hindi siya makatulog pa lang. Doon siya natutulog sa sala, sa may sofa. Nahiya na ako. Ginawa ko, pinagtatanggal ko yung ibang gamit dito sa storage. Tapos nagpabili ako ng folding bed. Ayaw nila amo kasi nga maliit. Masikip ba? Siyempre nakakaya naman kasi yung alaga ko mag-adjust sa akin. Ako na mag-adjust. Kaloka. Nalaman ko lang yun, mga 3 araw na sunod-sunod hindi siya natutulog. Sabi ko, bakit di ka natutulog dito sa kwarto? Kasi naghihilik ka. Pero syempre in English yun. Naghihilik ka, hindi ako makatulog. Ha? Tapos, di pa ano, as in denial pa talaga ako. Hindi ako naniniwala na naghihilik ako. Tapos ang ginawa ko, as in talaga bago ako natulog, ni-record ko yung ko yung ano, voice record ng aking cellphone. Ni-record ko, just me, mari mo paggising ko, tapos plinig ko. Talagang naghihilik nga ako. Nakakahiya. Doon ako nag-decide na instead yung alaga ko matulog sa sala. Sabi ko, hindi ako, sa labas na ako matulog. Nung una, tinanggal ko yung bed ko, yung foam lang ba, yung foam sa higaan ko. Kasi double deck yung bed namin eh. Sa baba yung alaga ko, tapos taas ako. Hindi, syempre may kutsyon yun. Tinanggal ko lang, tapos doon ako natulog sa sala. Actually, ayaw ko matulog sa sala pala kasi nahiya ako. Kasi syempre, lagi silang dumadaan, di-disturb ba ako. Kaya ginawa ko. Dito ko naglatag sa may laundry area. Parang masyadong kawawa naman ako. Parang masyadong naman akong kawawa nung diyan ako natutulog sa may laundry area. Ayaw nga nila, pero nagpamilit lang ako kasi syempre, ano din ako sa alaga ko dahil siya nga yung nag-a-adjust na siya yung natutulog sa sala instead nga ako naman yung katulong. So nag-request na lang ako na pabili ako ng folding bed. Tapos yung pinapili ako, nag-order si Amo sa online yun. Tapos ito yung nagustuhan kong folding bed. May foam na siya. Manipis lang. Tapos pinatong ko lang yung kutsyon ko. kaya kumapan na siya. Tapos, buti na lang kasya talaga. Nagkasya dito sa storage room. So yan, meron akong kwarto. At saka happy naman ako kasi meron siyang sarahan. Tapos yung
may sarili din akong toilet. Kaya super happy ako dito sa ako ng ko. Kaya pag sila kasi, lalo na yung alaga ko matagal matulog. Kaya happy ako talaga, super happy ako na dito ako nag-decide na matulog na ginawa kong kwarto itong isang di pa lang lapad. Kasi nga may privacy na ako. Malaya na ako nakatulog. Malaya akong gumalaw. Maaga, pag tapos na ako sa trabaho ko, maaga ako nahihiga na. O, di ba, nakapagpahinga. Kaya yan. Ganito kasi dito sa Hong Kong, kasi yung mga bahay kasi dito mga flat is hindi malalaki. Normal na dito sa Hong Kong ang kwarto is 2. Ay, naswerte na kung may 3 kwarto. Tapos may mid room talaga. I think itong ano na to, mid room siguro to kasi toilet na kasama na yung toilet Pero kung mid room to, talagang napaka naman. Kasi ang luwag ng sala. Sabi ko, damot naman ng engineer na paggawa dito para sa katulong ba. Niya. Kasi sobrang di pa lang talaga Tapos dito tambakan na ng mga luggage. Good morning all. Happy Friday. Almost lunch time na guys. Pagluto na ba kayo ng ano nyo? Ang yung lunch. Nagluluto ako. ng noodles, cheese flavor. Tapos nilagyan ko ng chili. Sarap. Tapos naglagay ako ng sausage. Yan ang aking lunch. Tapos gumawa ako kahapon ng bread. So, yan ang ipapartner ko sa cheese noodles, spicy cheese noodles bread. Ginawa ko kahapon. Yan. Baka ma-overcook na yung noodles ko. Saglit lang guys. Tigay-post ko muna. Post. So ayun, hindi ako nagkamali. Tuyuan na siya. Dito ako sa aking isang dipang kwarto. Yung kwarto ko isang dipa lang. yung lapad isang dipa lang. Kasya lang talaga yung higaan ko. Yung folding bed. Actually, storage room to. Kasi share kami ng alaga ko. Naghihilik ako. Nakakaya, naghihilik ako sa gabi. Yung alaga ko, hindi na nakakatulog. Ginagawa ng alaga ko kasi hindi siya makatulog pa lang. Doon siya natutulog sa sala, sa may sofa. Nahiya na ako. Kaya ginawa ko, pinagtatanggal ko yung ibang gamit dito sa storage. Tapos nagpabili ako ng folding bed. Ayaw nila amo kasi nga maliit. Masikip ba? Siyempre nakakaya naman kasi yung alaga ko mag-adjust sa akin. Ako na mag-adjust. Kalaw ka. Nalaman ko lang yun, mga 3 araw na sunod-sunod hindi siya natutulog. Sabi ko, bakit di ka natutulog dito sa kwarto? Kasi naghihilik ka. Pero syempre in English yun. Naghihilik ka, hindi ako makatulog. Ha? Tapos, di pa as in denial pa talaga ako. Hindi ako naniniwala na naghihilik ako. Tapos ang ginawa ko, as in talaga bago ako natulog, ni-record ko yung voice record ng aking cellphone. Ni-record ko, just me, mari mo paggising ko, tapos plinig ko.
Talagang naghihilik nga ako. Nakakahiya. Eh doon ako nag-design na. Instead yung alaga ko matulog sa sala. Sabi ko, hindi ako. Sa labas na ako matulog. Nung una, tinanggal ko yung bed ko. Yung foam lang ba? Yung foam sa higaan ko. Kasi double deck yung bed namin eh. Sa baba yung alaga ko, tapos taas ako. Hindi, syempre may kutsyon yun. Tinanggal ko lang, tapos doon ako natulog sa sala. Actually, ayaw ko matulog sa sala pala kasi nahiya ako. Kasi syempre, lagi silang dumadaan, di-disturb ba ako. Kaya ginawa ko. Dito ko naglatag sa may laundry area. Eh, parang masyadong kawawa naman ako. Parang masyadong naman akong kawawa nung diyan ako natutulog sa may laundry area. Ayaw nga nila, pero nagpamilit lang ako kasi syempre, ano din ako sa alaga ko dahil siya nga yung nag-a-adjust na siya yung natutulog sa sala instead nga ako naman yung katulong. So nag-request na lang ako na pabili ako ng folding bed. Tapos yung pinapili ako, nag-order si Amo sa online yun. Tapos ito yung nagustuhan kong folding bed. May foam na siya, manipis lang. Tapos pinatong ko lang yung kutsyon ko. kaya kumapan na siya. Tapos buti na lang kasya talaga. Nagkasya dito sa storage room. So yan, meron akong kwarto. At saka happy naman ako kasi meron siyang sarahan. Tapos yung may sarili din akong toilet. Kaya super happy ako dito sa ako ng ko. Kaya pag sila kasi, lalo na yung alaga ko matagal matulog. Kaya happy ako talaga, super happy ako na dito ako nag-decide na matulog na ginawa akong kwarto itong isang hindi pa lang lapad. Kasi nga, may privacy na ako. Malaya na ako nakatulog. Malaya akong gumalaw. Maaga, pag tapos na ako sa trabaho ko, maaga ako nahihiga na. O, di ba, nakapagpahinga. Kaya yan. Ganito kasi dito sa Hong Kong, kasi yung mga bahay kasi dito mga flat is hindi malalaki. Normal na dito sa Hong Kong, ang kwarto is 2. Naswerte na kung may 3 kwarto. Tapos may mid room talaga. I think itong ano na to, mid room siguro to eh, kasi toilet na eh, kasama na yung toilet eh. Pero kung mid room to, talagang kasi ang luwag ng sala. Sabi ko, damot naman ng engineer na paggawa dito para sa katulong ba. Niya. Kasi sobrang di pa lang talaga eh. Tapos dito tambakan na ng mga luggage.